Narito at dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Sumainyo ang Panginoon, at sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung araw na iyon, habang gumagabi, sinabi ni Jesus sa mga alagad niya, "Tumawid tayo sa ibayo." Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sa bangkang kinalululalan ni Jesus upang itawid siya. May kasabay pa silang ibang mga bangka. Dumating ang malakas na unos, hinampas ng malaking alon ng bangka, ano pat halos mapuno ito ng tubig. Si Jesus na may nakahilig sa unan sa may hulihan ng bangka at natutulog. Ginising siya ng mga alagad. "Guro," anila, "di ba ninyo naalintana, lulubog na tayo?" Bumangon si Jesus at iniutos sa hangin, "Tigil!" At sinabi sa dagat, "Tumahimik ka." Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang dagat. Pagkatapos, sinabi niya sa mga alagad, "Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig?" Sinidlan sila ng matinding takot at panggilalas at sinabi sa isa't isa, "Sino nga kaya ito at sinusunod maging ng hangin at ng dagat?" Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Mga kapatid, sa pangsyam na nobinaryo natin para sa kapiyastahan bukas ng ating mahal na patron, si San Juan Bautista, pagninilayan po natin ngayon ang ating ebanghelyo at ang tema na nais kong ibahagi sa inyo ay natutulog ba ang Diyos? Sa ating ebanghelyo ngayon, si Jesus ay natutulog habang ang mga alagad ay nasa gitna ng unos sa dagat. Ang tanong po natin ay, natutulog si Jesus? Bakit natutulog si Jesus habang ang mga alagad niya ay nangamamatay sa takot? Natutulog ba talaga ang Diyos sa buhay natin? Mga kapatid, alam niyo po ba na sa giyera ng Israel at Hamas sa loob ng 8 buwan, 37,000 na ang Palestinians na namatay. 15,000 dito, mga bata. 85,000 sugatan. 10,000 na mga Palestinians nawawala. 2.3 million sa kanila. Walang makain, walang ligtas na tirahan.
Habang tayo nagmimisa ngayon, sila ay binobomba ng mga taga-Israel. Nasaan po ba ang Diyos dito sa Gaza? Natutulog ba ang Diyos dahil karamihan sa mga Palestinians ay mga Muslim? Nung nakaraang administrasyon, ayon sa report sa ating pulisya, merong 6,000 na mga kababayan natin ang pinatay sa tukhang o sa extrajudicial killing dahil sila ay hinilaang mga drug addict or pushers. Ang tanong, natutulog ba ang Diyos habang pinapatay ang 6,000 mga Pilipinong ito? Ang iba siguro kilala ninyo. Natutulog ba dahil masasama sila? Ilan po ba sa atin ngayon ang nasa gitna ng malaking unos sa ating buhay? Tanungin natin ang ating mga sarili. Ako ba ay may isang problema na hindi ko alam kung ano ang solusyon? Isang utang na hindi natin alam kung paano babayaran. Isang sakit na walang lunas. Ang iba sa atin, binigyan na ng taning ng ating doktor. Karamdaman na matagal nang hindi gumagaling. Hindi po ba nagdarasal tayo, pero bakit parang bingi ang Diyos sa mga hinaing natin? Bakit parang natutulog ang Diyos habang ang mga kandila ng ating buhay ay unti-unti nang nauupos? Ang ibang sa atin ay palubog na ang ating bangka. Ang iba nalulunod na. Ang sagot dyan ay alam nating lahat ito, hindi kailanman natutulog ang Diyos. Siguro sa Ebanghelyo, natulog si Jesus dahil sa pagod. Pero sa ating buhay, sa ating pakikipag-ugnayan sa Kanya, hindi kailanman siya natutulog. Hindi siya yung Diyos na malayo sa atin, na parang walang pakialam. Yung Diyos na dinededma tayo. Yung Diyos na ayon sa awit ni Bette Midler na God is from a distance. Parang napakalayo niya sa atin. Walang pakialam sa nangyayari sa buhay natin. Ngayon pong pangsyam na araw natin, sa pagnonobena natin sa ating patron, si San Juan Bautista. Natanong nyo na po ba, mga kapatid, na si Jesus ay may kapangyarihan para pigilan siya, napugutan siya ng ulo? Bakit hindi siya tinulungan ni Jesus? Pinugutan ng ulo. Natutulog ba noon si Jesus habang pinupugutan ng ulo si Juan Bautista? Ang sagot diyan ay hindi. Sapagkat sa kamatayan ni Juan Bautista o ng ating mga tao sa simbahan, ang mga martir natin,
na hindi lang pinugutan ng ulo, kundi ang iba sa kanila sinunog, pinako sa krus, namatay nang dahil sa kanilang pananampalataya upang dakilain ang Diyos. At sa buhay ni San Juan Bautista, upang ipakilala sa atin ang tinatawag na diminutive spirituality. Ano pong ibig sabihin ng diminutive spirituality? Yung sabi ni Juan Bautista na maging maliit tayo sa ating mga sarili upang lumaki ang Diyos. Sapagkat hindi po tayo ang bida. Jesus ang bida sa buhay natin. Ang tawag doon, diminutive spirituality. Nung nakabayubay si Jesus sa krus, nasaan po ba ang Ama? Nung siya'y sumisigaw at humingi ng tulong sa Kanya, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Tinulungan ba ng Ama si Jesus? Ang hindi po natin alam ay nandoon ang Kanyang Ama. Hindi lang natin siya nakikita. Anong ginagawa ng Ama habang si Jesus ay nakabayubay sa krus? Ang samahan ang Kanyang anak sa Kanyang pagpapakasakit upang tayo ay maligtas. Ang sagot ng Ama sa dasal ni Jesus ay hindi noong Good Friday. Ang sagot sa dasal ni Jesus ay sa Easter Sunday, sa resurrection. Ganon din po tayo, kapatid, kung bakit nakakaranas tayo ng kanya-kanyang mga unos at bagyo sa buhay natin upang ipadama niya sa atin ang Kanyang presensya. Baka ang iba sa inyo magsabi, bakit po, Father? Hindi ba po namin madadama ang presensya ng Diyos na hindi kami nasa unos? Nasa gitna tayo ng unos, ang karamihan sa atin, upang himukin tayo na huwag bumitaw at kumapit sa Kanya sa gitna ng mga takot at kahirapan. Ito alam natin. Sa ating buhay at kamatayan, at sa gitna ng mga unos at bagyo at mga problema, trahedya ng ating buhay, ang Diyos ay siyang in charge sa atin. Ang challenge sa atin, mga kapatid, ay ang ating patuloy na pananalig at huwag tayong bumitaw, patuloy na kumapit sa Diyos kahit na wala tayong nakikitang kakapitan, sapagkat alam natin na kahit hindi natin siya nakikita o nadarama, ay hindi kailanman niya tayo iiwan. Makinig po tayo sa mensaheng ito, lalong-lalo na sa mga inyo, sa atin. Yung nawawala na tayo ng gana sa buhay. Yung may mga sakit sa inyo na hindi na gumagaling. Para sa atin ang ibanghelyong ito. Sapagkat, sa totoo lang po mga kapatid, ang mga unos na ito ay daraan lang. At pagkatapos ng mga unos, dadalhin tayo ni Jesus sa dalampasigan kung saan may katahimikan at kaligayahan.
Kaya nais ko po kayong imbitahan, ipikit po ang inyong mga mata, ilagay natin ang ating kanang kamay sa ating mga dibdib. Manalangin tayo sa Diyos ng mga unos, sa Diyos na hindi natin nakikita minsan. Panginoon, kung dinadalawa po kami ng buhay sa iba't ibang unos at bagyo, at kahit po hindi namin kayo nakikita at nadarama, palakihin niyo po ang aming pananalig at huwag niyo kaming iiwan. Katulad ng di pag-iwan sa inyo ng iyong ama doon sa krus. Hinihiling po namin sa iyo, o Poong Jesus Nazareno, pasanin niyo po ang aming mga krus at huwag niyo kaming pababayaan. Upang pagkatapos ng mga bagyo ng aming buhay, mayakap ka namin, mahagkan, at magpasalamat sapagkat ikaw ang in charge ng aming buhay. Sabay-sabay po tayong sabihin ang Amen.